Ang dami ng players ngayon ng Barangay Ginebra at mukhang kinakailangan na nila na magbawas para dito sa pagpe-prepare ng Governors Cup. At mukhang ang tinitignan nilang alisin na dyan ng tuluyuan ay itong si Jared Dillinger. Technically itong si Jared Dillinger ay free agent pero may rights dyan ang Barangay Ginebra. So hindi siya pwedeng mag-sign up sa ibang team. Pero ngayon mukhang ready na si Coach Tim Cone na itong si Jared Dillinger ay dali na sa ibang koponan, siguro sa Terra Firma Jeep, pati na itong si Raymond Aguilar para mabawasan yung kanilang roster. Ang sabi nga nila, total si Coach Tim Cone naman maikli yung rotation na ginagamit at hindi naman talaga nabibigyan ng playing time itong si Raymond Aguilar at Jared Dillinger, kaya malamang ang dalawang iyan ay dali na dito sa Terra Firma. At kapag nangyari yan, magkakaroon ng open slot itong lineup ng Barangay Ginebra para sa mga possible na mapipick up pa nila ng mga players. As it is, alam natin na actually ang Ginebra meron niya mga open slot ngayon dahil may injury si Jamie Malonzo. Pero syempre pagbalik ni Jamie ay mapipila pa na yun. Pero sa ngayon mukhang ang titignan natin, ang focus talaga ng Ginebra ay magpabata ng lineup. So kung ganyan talaga yung target ni Coach Tim Cone, understandable kung bakit itong si Jared Dillinger at itong si Raymond Aguilar ay malamang kasama doon sa mga maalis na. So wag na tayong magulat kapag yan ay nangyari. Ngayon, kung pag-uusapan yung trade value, obviously mababa yan. Malamang second round pick lang makukuha nila dyan. Pero mukhang ang focus ngayon ni Coach Tim Cone talaga ay ayusin yung kanilang roster. Kaya wag na tayong magtaka kung iyan talaga ay mangyari. As it is, itong si Jared Dillinger at si Raymond Aguilar, kung ititrade yan ng Barangay Ginebra, nasahan natin na malamang sa Terra Firma yan mapunta o kaya sa Northport Batangier. If not, natuluyang magretiro yung dalawang nabanggit na players. So abangan natin yung susunod pang moves ng Ginebra. Posible nga ba na mapunta dito sa San Miguel Beer ang 6'8 backup center ng Terra Firma Jeep na si K. Mark Carino? Ito si Carino ngayon, originally yan ang backup nito si Isaac Go. Pero dahil na-trade na si Isaac Go sa Barangay Ginebra at si Christian Stan Hardinger na ang starting center ng Terra Firma, yun din ang magiging role nitong si K. Mark. Magiging backup siya ni si Stan. Pero ngayon merong mga lumalabas na balita na baka itong si K. Mark Carino ay trade sang Terra Firma dito sa San Miguel kapalit ni Mowala Tautua. Ito si Carino ay mas bata at kung height ang pag-uusapan, parehas lang dito kay Tautua. Pero ang advantage nitong si Carino ay magaling ito na shot blocker. Nakita natin yan doon sa serye ng San Miguel kontra dito sa Terra Firma, kung saan medyo nahirapan talaga yung mga guards ng San Miguel umatake dahil sa shot blocking ni Carino. Kaya magiging magandang addition yan dahil marami nang nakapuna na hindi masyadong mahusay na ring defender itong si Mowala Tautua. Meron ding offensive skills itong si Carino, kaya maganda yan ang maging addition dito sa San Miguel. Kung kukuha ng big man ng San Miguel, posible nga na ito ng si Carino ang kanilang gamitin. At may mga nagsasabi rin naman na baka hindi si Tautua ang itrade ng San Miguel at baka ang ibigay nila ay itong si Vic Manuel at itong si Jeron Teng. Hindi pa maliwanag, pero ang masasabi natin dito, kung sakaling kunin ng San Miguel itong si K. Mark Carino, magiging maganda yan para dito sa kanilang lineup. Una-una, babata sila. Pangalawa, yung length ni Carino ay magagamit talaga nila habang si Junmar Fajardo ay nagpapahinga sa bench. Dahil nakita natin, nag-iiba talaga laro ng San Miguel kapag wala si Fajardo dyan. Kung meron silang isang rim protector katulad nitong si Carino, magiging maganda yan at hindi masyadong maapektuhan yung kanilang depensa. At syempre, pagdating sa opensa, nandiyan naman yung mga guards habang nagpapahinga si Junmar. Ang Converge Fiber XS ay hindi pa natatapos dito sa pagpalasa ng kanilang lineup. Meron pa silang mga tinitignan na gustong idagdag para masiguro na sila ay magiging top-notch na performer dito sa Governors Cup. Meron ding mga reports na itong Ituro Converge ay isa doon sa mga teams na posible magpalit ng kanilang import. Kaya tignan natin kung ito ay mag-work talaga. Dahil marami tayong nakikitang posibleng mangyari dito sa Converge. Unang-una, yung import na kinuha nila, isa na sa pinakamatanda dito sa mga nakuha. At pangalawa, paano na masasabi natin na yung import daw nila hindi masyadong maganda credentials. Pero malay natin, hindi lang naman syempre sa credentials yan, dahil marami na rin tayo na mga nakikita ng mga imports na maganda raw yung credentials, pero pag naglaro naman dito sa PBA ay hindi naman nagkakaroon ng magandang performance. So depende yan lahat.
dito sa magiging fit mo doon sa team. Kaya tignan natin kung ano magiging mangyari dito kung sakasakali na makakuha ka ng import na talagang mag-fit sa'yo. Dahil mukhang iyan ang gusto ng Converge Fiber Excels. Bukod dito sa import, tinitignan daw nila yung mga local players na pwede nilang i-acquire. At mukhang hindi matatapos dito sa veterano si Alex Cabagnot. Dahil baka pati nga ito si Arwin Santos ay kunin rin nila. At ang dating Phoenix point guard na si Encho Serrano mapunta rin dito sa Converge Fiber Excels. Parang pinaplansya na lamang daw yung rights nito si Serrano kasi ito ay nasa Phoenix. So yan ang pag-uusapan. Pero ang isang posibilidad daw dyan ay ito si Aljon Melesio dalhin dito sa Phoenix kapalit ni Encho Serrano. Hindi pa natin masasabi na 100% confirmed dyan, pero mukhang iyan ang binabalak daw nitong Converge Fiber Excels para makuha na ang serbisyo ng nasabing point guard. Kung sakasakali, magiging maganda ang lineup ng Converge, isang mix ng mga veterans at ng mga exciting rookies. Mukhang good news ito sa TNT Tropang Giga dahil mukhang makukuha na nila o makapaglalaro na itong si Ronde Hollis Jefferson. Ang latest report na lumabas, mukhang ito raw ay magiging available para dito sa Governor's Cup at siya ang gagamitin ng TNT Tropa bilang kanilang import. At kinukuha rin daw nila itong si Evan Nava na alam nating first round draft pick ng San Miguel, nagta-try out dito sa kanilang rotation. Hindi pa matiyak kung matatanggap itong si Nava, pero sinabi ni Coach Jojo Lastimosa na kukuha pa sila ng iba pang guards. Ito yung nabanggit na ng mga insiders na mukhang ang magiging focus talaga ng TNT ay maging guard heavy yung kanilang lineup. Dahil nga alam nating wala si Brandon Rosa dahil may injury at itong si Poy Eram ay nagre-recover pa rin at free agent na si Kelly Williams. So tignan natin kung mag-work yung ganitong strategy dahil kung titignan natin parang opposite yung ginagawa ng ibang teams ang plano ng TNT Tropa. Dahil maraming teams ngayon dito sa PBA ang nagdadagdag ng mga big men katulad nung ginawa ng Meralco para talunin ng SMB sa finals. Pero iba ang approach na ginagawa ng TNT at malay natin ito ay maging successful. Alam naman natin na specialty talaga ni Coach Jot Reyes yung i-utilize yung mga guards at yung kanilang bilis. So baka ito maging effective para dito sa katropa. As it is, marami silang kukunin daw guards at diyan magbe-base yung system ni Coach Jot Reyes. Mukhang parang rain or shine ang gagawin nila dito. Yung magre-rely sa mga fast break points para ma-offset yung kakulangan nila sa big men. Pero actually ngayon ang rain or shine, marami na ring mga centers at mga power forwards. So abangan natin kung ano magiging resulta nitong gagawin ni Coach Jot Reyes na eksperimento sa kanilang lineup. Kung sakali na makuha nga nila yung mga guards na kanilang kinakailangan, baka nga mag-succeed dito at magkaroon ng mas magandang resulta para dito kay Coach Jot Reyes at sa TNT Tropang Giga. Shoutout kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Talina family, Edwin Carmona Jr., Eduardo Monsales, Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.